Sama-sama tayong magiging saksi! Peke na nga, washing machine pa ang ginagamit para matimpla ang nabisong hindi rehistrado na vitamins sa Arayat, Pampanga. Ayon sa NBI, bukod sa Metro Manila at Central Luzon, nakakarating umano ang mga pekeng produkto sa Visayas at Mindanao. Saksi, si John Consulta. Dito lang po, NBI po, magandang umaga po. Sinalakay ng mga operatiba ng NBI Central Luzon Regional Office 3 ang bahay na ito sa Arayat, Pampanga. Meron ho kami sa quarantine po. Para dyan sa mga kasama rin namin ng FDA. Dito tumambad sa kanila ang mga peking vitamin C syrup para sa mga bata. Huli rin sa akto ang pag-repack ng mga gamot na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration o FDA. Pati ang ginagamit na raw materials, di rehistrado. Nadiskubre pa ng mga otoridad. Ang isa sa mga ikinagulat ng mga ahente ng raid ay yung kanilang nadiskubre na yung mga raw materials na yon, na asukal, food coloring at food flavoring, ay dito lang pala sa washing machine na ito inihahalo ng grupo. Lahat ito sinilalagay, washing machine para mag-mix, magsama-sama, saka naman nila ipinapasok sa mga bote tulad nito. Ayon sa NBI ay umaabot daw na bukod nga dito sa may bahagi ng Central Luzon at Metro Manila ay nakakarating pa ang kanilang mga counterfeit na mga vitamin C na ito na mga syrup sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao. Nabistong pagawaan matapos magsumbong ang isang dating empleyado. Napaka-unsanitary itong ginagawa nila. Unregistered ang mga contents nito, mga flavoring lang, color flavoring, asukal, yun lang. Walang bitamina talagang nakukuha rito. Ito, pambata pa. Siyempre, ang bata madaling magkasakit. Mababa pang immune system nila. Kaya nag-expect sila na makakakuha nga nitong vitamin C. Yung pala, wala. Halos 400,000 pisong halaga ng nakaboting peking vitamin C syrup ang nakumpiska. Arestado ang pinakamay-ari ng pagawaan na halos 20 taon na raw nag-ooperate. Sinisika pa namin siyang makuna ng pahayag. Noong una, kinopya nila dun sa original na gumagawa talaga ng registered vitamin C. Hanggat nung pag nagtatagal na sila, nagpapalit sila ng brand, ibang pangalan na naman, para paiba-iba sila. Pinasuhan na natin sila, in-inquest natin for violation ng Republic Act 9711, yung Drug and Food Administration Act of 2009. Paalala ng NBI sa publiko, bumili lang sa accredited drugstore. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Kinumpirma ng Land Transportation Office kay Senate President Chis Escudero na peke ang plakang pang-senador na ginamit ng SUV na pumasok sa EDSA bus lane. Pinaghaharap pa ang may-ari ng sasakyan na tinangkaling banggain ang nanitang enforcer. Saksi, si Oscar Oida. Sir, saglit lang po, saglit lang. Saglit lang, sir. Naabante mo eh. Saglit lang. Mag-aalas 7 kagabi nang sitahin ang SUV na ito na pumasok sa northbound lane ng EDSA Carousel sa may Guadalupe, Makati. Pero imbis na huminto, tinangka pa raw tumbukin ng SUV ang enforcer. Saglit lang. Sir, i-verify lang naman kayo eh. Sir, license po, license. Driver's license po. Hanggang sa unti-unti na itong umatras. Habang umaatras ang sasakyan, inilabas ng pasahero ang kamay nito sa bintana. Nakita rin ang mukha ng isa nitong sakay. Nang makaabot sa parting walang barrier, tuluyan itong sumibat papalayo. Natitikitan, umatras na. Yami lang siya. Yami siya. Ang video na ito, ipinost mismo ng Special Action and Intelligence Committee o SAIC ng Department of Transportation. Number 7 ang plaka ng sasakyan na isang protocol plate na ibinibigay sa mga senador. Inaalam na ng SAIC kung sino ang may-ari ng sasakyan. Hindi rin daw nakita ng enforcer kung may senador na sakay ang SUV. Ayaw igalang itong ating mga enforcer na nagtrabaho lang naman. Pero, so, nag-dirty finger pa nga. Nakita naman natin doon sa sa video. Pero sa obserbasyon niyo ba sa plaka, ito ho ba authentic o pwedeng pineke? Mukhang mukhang totoong 7.
Pinapatrace na ng DOTR sa Land Transportation Office o LTO ang registered owner ng SUV, si Senate President Cheese Escudero. Hinimok ang LTO na tukuyin agad ang driver ng sasakyan at alamin kung senador nga ang may-ari nito. Saan na raw magkusa ng iharap ng senador ang nagmaneho. Kailangan lamang naman nila i-presenta yung sarili nila, magbayad ng fine, at kung may paglabag dun sa paggamit ng protocol plate ay i-surrender yung protocol plate. Base sa patakaran ng DOTR, bukod sa mga bus na nag-ooperate sa EDSA carousel, 5 pinakamataas na opisyal ng gobyerno lang ang papayagang dumaan sa busway. Pwede ring dumaan ang mga re-responding emergency vehicles. Ayon sa LTO, walang plate number 7 na inisyo sa ganoong modelo ng SUV. Agad daw nitong ipapatawag ang may-ari at driver nito oras na matukoy. Kinumpirma rin daw ng LTO kay Senate President Escudero na peke ang plakang ginamit ng SUV. Anila, walang security feature ang plaka ng SUV na dapat ay mayroon sa mga lehitimong plakang pang-senador. Ang number 7 na plaka ay ginagamit din anila dapat sa likod at harap ng sasakyan. Pero dapat rin daw na matukoy ang may-ari ng sasakyan at mapanagot ito sa paglabag ng batas. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oyd, ang inyong saksi! Mga kapuso, posibleng lumakas pa sa mga susunod na araw ang bagyong Marce. Sa latest forecast track, sa Huwebes ng gabi o Biyernes na madaling araw, may tsansa itong maglandfall sa Babuyan Islands o mainland northern Cagayan. Pero pwede ring bahagya itong bumaba sa Cagayan o Isabela. Sa ngayon, posible nang maramdaman ang epekto ng trough o buntot ng bagyong Marce sa eastern portions ng Luzon at Visayas. Sa pag-asa, ngayong gabi o bukas na umaga ay magtataas na ng wind signal na posible umabot sa signal number 4 habang lumalapit ito sa kalupaan. Base naman sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga may mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Isabela, Quezon, Bicol Region, Palawan at Mindoro provinces. Pagsapit ng hapon, posible na ring ulanin ang Central Luzon, iba pang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. May mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Provinces, Central at Eastern Visayas, pati na sa ilang lugar sa Mindanao dahil naman sa thunderstorms. May chance rin ng ulan sa Metro Manila bukas, lalo na sa hapon o gabi. Bago sa saksi, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Laguna matapos ang pananalasa ng bagyong Christine at bagyong Leon. Sa isang barangay, 2 linggo na ang baha at umabot na sa mahigit 1,000 ang kaso ng alipunga. Mula sa San Pedro, Laguna, saksi live si Nico Wahe. Nico? Pia, buwan na naman daw ang bibilangin bago humupa ang baha sa mga lugar na kadikit ng Manila, Dibay. Ng Laguna, Dibay. Marami tuloy sa mga residente ay nagkakasakit na at mataas na rin ang kaso ng alipunga at ng dengue. Gaya rito sa isang barangay sa San Pedro, Laguna. Ilang araw ng maaraw matapos humagupit ang bagyong Christine at bagyong Leon, pero baha pa rin sa ilang bahagi ng Laguna, lalo sa mga lugar na malapit sa Laguna, Dibay. Dito sa Barangay Landayan sa San Pedro, 2 linggo na ang baha. Ang tubig, maitim at mabaho na. Nakahalo na rin kasi riyan ang mga basura at sari-saring dumi. Ang bahay nga ni Luz, may tulay na sa loob para lang hindi maghapong nakababad sa baha ang kanyang pamilya. Ang mga higaan nga nila nakababad na rin sa tubig. Ayan, ang bahay namin. Mabaho na nga eh. Minsan nangangati na kami. Ang baho na. Matagal na raw sila rito at wala naman din daw balak umalis. Mahirap po kasi kumuha ng bahay ngayon. Napakamahal eh. Hindi natin ho kayang umupa ng mahal. Kasi isang planchadora lang naman ho ako. Sa bahaging ito ng Barangay Landayan ay gumagamit na nitong balsang ito. Dahil hanggang ngayon, ito pa rin ang sitwasyon. Grabe pa rin ang baha. Itong tubig na yan, umaabot pa rin daw yan hanggang Baywang. Yung mga residente, hindi na lang umaalis. Dahil ang palaging sinasabi, sanay na. Ang pamilya ni Joanne, bagamat sanay na, nahihirapan pa rin sa ganitong sitwasyon. Nagkakasakit din po yung mga bata dito gawa ng sa amoy. Pag umuulan po yung singaw. Sumasakit po yung tiyan nila. Pahirapan din daw sa pagpasok sa trabaho. Mahirap po pag pumapasok sa trabaho.
Gawa ng nagbabalsa, tapos pagdating doon, lulusong pa rin sa baha. Nagkakasakit na rin ang ibang residente. Nalagnat ako, 5 araw na. Bagamat may tulay na ginagamit ng mga residente, may parte pa rin na kailangang lumusong sa baha. Sa tala ng barangay, mahigit 1,200 na ang kaso ng alipunga dito sa Landayan. Lumulusong po. Nagbubuhat po ng tubig. Di-deliver po. Siguro sa tubig siguro yan, sir. May itim na yung tubig eh. Sa loob kasi ng bahay namin, wala namang tulay. Ano lang? Kakaukaw yung paa namin sa tubig. May mahigit 20 kaso na rin daw ng dengue sa barangay. Tabi kami ng lawa eh. Kaya hanggang ngayon, meron pa kaming tubig na naranasan sa aming mga kabahayan sa tabing lawa. Ano kasi mababa itong lugar namin eh. Kaya timitigil ang tubig. Abutin ng December ang tubig sa amin. Ayon sa San Pedro LGU, masyado ng silted ang Laguna Lake dahilan para hindi na ito makatanggap pa ng tubig. Marami na raw masyado ang putik sa ilalim ng lawa. Kaya kapag bumaha, hindi ito agad humuhupa. May solusyon ba ang matagal ng problema? Yung mga waterways natin, syempre continuous yung ating mga declogging, yung desilting, pati yung paglalagay natin ng mga slow protection and retaining walls, flood control projects para yung tubig na inuulan sa atin at nanggagaling sa upper areas, diretso ng Laguna de Bay. Nakikipag-usap na rin daw ang LGU ng San Pedro sa LGU ng Binyan at maging sa Muntinlupa para pagtulungan masolusyonan ang mabagal na paghupa ng baha, lalo sa mga lakeshore barangay. Nasa mahigit 100 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center dito sa Barangay Landayan. Karamihan dyan ay yung wala talagang mahigaan sa kanilang mga tahanan. At kung kailan sila babalik, yan ay yung hindi pa rin daw nila alam. Live mula rito sa San Pedro, Laguna, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Posibleng daanan din ng Bagyong Marce ang mga lugar na una nang sinalanta ng mga Bagyong Christine at Leon. Ang iniwang pinsala ng 2 bagyo, inalala sa pambansang araw ng pagluluksa. Saksi, si Ivan Mayrina. Nanigasang parang semento ang makapal na putik na dala ng Bagyong Christine sa ilang eskwelahan sa Pulangi, Albay. Pahirapan ang pag-alis nito, kaya suspendido pa rin ang face-to-face classes. Halos sa ubos din sa bagyo ang mga gamit ng mga estudyante ayon sa kanilang principal. Pati mga bags po nila, mga gamit, pang-eskwela, damit, uniforms, mga sapatos, ganyan. Halos po lahat kasi mga inanod, ganyan, may mga nag-iba ng bahay. Sa tala ng DepEd Bicol, 860 na classroom sa buong probinsya ang tuluyang nasira sa bagyo. Mahigit 4,000 ang nagtamo ng major at minor damage. Dahil sa epekto ng mga bagyo, halos triple ang itinaas ang presyo ng mga gulay sa Baguio City. Pahirapan daw kasi ang pagkuha ng supply mula sa bayan ng La Trinidad. Yung ibang mas mura pa sa Manila, lalo na yung broccoli. Ramdam pa ang epekto ng mga dagdaang bagyo, pero abiso ng Pag-asa, maging alerto pa rin sa Bagyong Marce na posibleng pagdaanan ng mga nauna ng sinalanta ng Bagyong Christine at Leon. Posible itong maging typhoon at umabot sa signal number 4. Kapag mabagal ito ng malapit, so may posible nga rin naman na mas maramdaman yung mga lakas ng hangin at mga lakas ng mga pag-ulan. Kaya yung mga areas na naapektuhan nung previous sa 2 bagyo, kailangan pa nga rin nating maghanda. Ngayong araw ay tinakdang pambansang araw ng pagluluksa dahil sa iniwang pinsala ng Bagyong Christine at Leon at dami ng mga nasawing umabot sa 150. Si Pangulong Bongbong Marcos nagtungo sa itinutuloy na ground zero ng pananalasa sa Talisay, Batangas, kung saan ay pinagtirik ng kandila at ipinagbisa ang 20 pumanaw. Pag-amin ng Pangulo, hindi kailanman sasapat ang ginagawa ng pamahalaan hanggang may buhay na nawawala dahil sa kalamidad. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. Para makatulong sa pagbangon, namahagi ang gobyerno ng tig 10,000 piso para sa mga piling benepisyaryo, mga materyales para sa magpapatayo ng mga nasirang bahay at 10 milyong piso para sa lokal na pamahalaan. Sumama rin ang Pangulo sa pag-inspeksyon sa isang tulay sa katabing bayan ng Laurel. Dito, 11 namatay at 1 bilyong pisong halaga ng infrastruktura ang winasak ng Bagyong Christine. Dagdag pa sa mga naunang pagsubok sa lugar. Talagang malaki pong pangyayari po ito sa aming buhay. Nakaligtas po kami sa putok ng bulkan, ito naman po nangyari sa amin.
Tila paulit-ulit ang tema sa mga pagbahang dulot ng mga nakalipas sa bagyo, ang pag-apaw ng mga ilog, pagragasa ng baha at pambihirang buhos ng ulan. Sa gitna ng mga tanong kung saan napupunta ang pondo para sa mga flood control project na umabot sa halos 300 bilyong piso noong 2023 at tigmahigit 300 bilyong piso ngayong 2024 at sa 2025, bubusisiin ng Senado ang budget ng DPWH. Welcome ito sa Pangulo, pero pagdidiin niya, matindi ang climate change, kaya hirap kahit ang mga inilatag na proyekto. Talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Bahang hindi pa nila nakita sa tanang buhay nila. Ganyang inilarawan ng mga taga Laurel, Batangas ang bahang nanalasa sa kanilang bayan sa kasagsagan ng Bagyong Christine na nagpadapa sa Bayuyungan Bridge dito sa aking likuran. Kaya naman ang Pangulo may tagubilin sa mga ahensya ng gobyerno. Inatasan ng Department of Science and Technology na paigtingin ng mga warning system at komunikasyon sa DILG para mas mabilis sa mga parating sa mga lokal na pamahalaan ang mga babala. Pinarerepaso rin sa DPWH at sa DNR ang disenyo sa mga kalye at tulay para maging mas akpa sa nagbabagong klima. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Wala pa po isang linggo ang nakakaraan mula nang manalasa ang super bagyong Leon. At bago po niyan, ang bagyong Christine. Pareho pong Northern Luzon ang tinumbok ng dalawang bagyo. Ang bagyong Christine naglandfall sa Divilacan, Isabela noong October 24 at tinawid niyan ang Northern Luzon. Habang ang bagyong Leon naman dumikit sa Batanes bilang super typhoon nitong October 31 bago naglandfall sa Taiwan. At batay sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, ang bagyong Marce posibleng tumbukin ang paligid ng Babuyan Islands o mainland northern Cagayan o di kaya ay bumaba at maglandfall sa Cagayan, Isabela area. Inaasahang magpapaulan din ang bagyong Marce at ang trough o buntot nito sa extreme northern Luzon at silangang bahagi ng Luzon, mga lugar na nauna ng sinalanta ng mga nagdaang bagyo. Sa tala po ng NDRRMC, 150 ang napaulat na nasawi sa hagupit ng bagyong Christine at Leon. 20 ang nawawala pa rin. Dikit po ang nakikitang laban ni na US Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump base sa mga survey. Kalahati ng mga botante nakaboto dahil sa early voting. Ang epekto ng eleksyon sa Amerika dito sa Pilipinas sa pagsaksi ni Rafi Tima. Formal nang nagsarang early voting sa Amerika at bukas magsisimula na ang botohan sa mga polling center. May mahigit 100 at 61 milyong botante sa Amerika at halos kalahati sa kanila bumoto na sa pamamagitan ng early voting. Sa ngayon, nag-iikot si Democratic nominee Vice President Kamala Harris sa Michigan habang si dating Pangulong Donald Trump ng Republican Party nasa Pennsylvania, kapwa mga tinatawag na swing states. Base sa mga survey, walang malinaw na leader sa dalawang kandidato kaya kung sino ang mananalo sa 7 swing state, posibleng maging susunod na Pangulo ng Amerika. That's going to be really where the decision will be made, so to speak, dahil neck and neck sa lahat ng mga ibang mga states that will bring the electoral votes to close to 270. Ang 270 na sinasabi ni Ambassador Romualdez ay ang numero ng electoral votes na kailangan para manalo bilang Pangulo sa Amerika. Hindi kasi tulad sa Pilipinas kung saan ang may pinakamaraming boto ang mananalo. Sa Amerika, kung sino ang mauunang marating ang 270 electoral votes ang mananalo. Sa ilalim ng Electoral College System sa Amerika, kada estado ay may kaakibat na bilang ng electoral votes na umaabot sa 538 sa 50 US states. Bagamat pangatlo ang mga Filipino-Americans sa pinakamalaking populasyon ng Asian Americans ayon sa isang analyst, hindi ganun kalaki ang epekto ng mga Pinoy sa eleksyon sa Amerika. Yung bote nila magmamatter lang talaga kung nandun sila sa tinatawag nating mga swing states. Katulad ng Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. At sino man ang manalo sa dalawang kandidato, posibleng wala raw malaking pagbabago sa pulisiya ng Amerika sa Pilipinas. There might be a change in terms of the form but not necessarily in terms of the substance.
Kasi meron pa ring elemento ng bipartisanship hinggil sa ano ba yung priority nila pagdating dito sa Indo-Pacific region. Ayan, of course, yung competition nila sa China at yung importansya ng mga alliances nila. Pero sa isinagawang forum ng Center for Strategic and International Studies kanina tungkol sa pamumuhuno ng Amerika sa bansa, nagbabala ang isang panauhin na may epekto sa ekonomiya ng bansa, sino man ang manalo kina Harris at Trump. In terms of promoting alliances and making sure, the Philippines are part of, Indo-Pacific economic framework and more investment, I think Harris is better. But in terms of, building a bilateral relationship, one based on personalities, one-on-one, I think that you would have, some opportunities there with Trump. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. May naamoy na asupre ang ilang residente sa barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental. Kasunod po yan ang pagbuga ng usok na Bulkang Kanlaon na may kasamang abo nitong weekend. Wala namang na-monitor na ashfall sa lugar. Ay po sa FIVOX, posibleng nagkaroon ng hydrothermal at magmatic activities sa loob ng bulkan. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Kanlaon. Mahigit 5,000 residente ang nakatakdang isailalim sa preemptive evacuation kung magpapatuloy pa ang aktibidad ng bulkan. May inilagay na flag marking ang mga otoridad bilang tanda sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot ng Bulkang Kanlaon. May happy trip around the world ang ilang kapuso stars. Kabilang na po si Barbie Forteza na may fangirl moment sa concert ni Taylor Swift. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Going solo in Spain. Truly a trip of firsts ang pagpunta ni Bea Alonzo sa Spain last month. Kwento ng aktres, pagkuha ng residency card talaga ang pakay niya sa Espanya. Pero sumabay na rin ang iba't ibang side trip. Nariyan ang first time niyang sumayaw sa salsa club. At first time na nag-solo dine sa isang Michelin-starred restaurant. At nasa Spain na rin lang, enjoy na rin si Bea sa biglaang trip to Morocco with friends. Maiksi man ang experience, mananatili raw yang cherished memory. Speaking of cherished memories, one for the books ang US trip ni Barbie Forteza. Nagkatotoo ang isa sa kanyang wildest trip na mapanood live ang Eras Tour ni Taylor Swift. All support din ang kanyang real-life boyfriend na si Jack Roberto sa kanyang concert experience. Nasa US si Barbie para makasama ang kanyang pamilya this Halloween break. Si Michelle D naman na nag-trending noong Halloween dahil sa kanyang cowboy Carter costume. Sa Maldives naman, nagpasiklab. R&R ang peg ni 2023 Miss Universe Philippines in her two-piece bikini. Sina Gabby Garcia at Khalil Ramos nasa China nitong Halloween. One with nature ang couple sa Jade Dragon Snow Mountain. Spotted din si Gabby habang namamasyal sa isang ancient Chinese town in casual wear. Kailin Alcantara because we are dating. Yan ang pag-amin ni Kobe Paras sa real score sa pagitan nila ni Kailin Alcantara sa isang interview with Cosmopolitan Philippines. Noon pa lang, matunog na sa social media ang sweetness ni Kailin at Kobe sa isa't isa. Dati na ring nag-comment si Kailin sa kanilang relasyon. It's a different feeling po. So I don't know the exact words to describe it. Lumalabas na lang siya through actions. Para naman sa ex ni Kailin na si Mavi Legaspi. The person's happy, I'm happy. Let's end the year in a good note na peaceful. Sa ngayon, enjoy si Mavi sa pagiging single. At dahil nasa iisang industriya sila ni Kailin, nagkakasalubong na rin daw sila sa ilang events. Yeah, a couple of times. Nod, smile, yeah. It's been okay, naman. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, 51 araw na lang. Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas,
sama-sama tayong magiging saksi.